for Mayor Vico Santa! Magandang umaga! Barangay May Bunga, kamusta po kayo? Ako naman, maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa giping ng Pasig. Alam ko po, ba't may bubbles? Tuloy mo lang, nakasin mo. Maraming salamat, pero okay lang po ako. Walang problema. Sige, opo. Mamaya magpapahinga po tayo pagkatapos ko magsalita. Ayan. Maraming salamat. Tuloy mo lang yung bubbles, ha? Para iba naman yung dating natin dito. Nandiyan pa ba si Kap Barok, mga kagawad natin? Ay, Kap, maraming salamat, ha? Salamat sa t-shirt. God bless. Alam nyo, kanina lalakad po ako, alam niyo naman, iba't ibang pero pakiusap ko lang po sana sa inyo, huwag niyo po akong tatawagin na pogi. Opo. Kasi alam niyo kung bakit? Nakakaya naman kay Kap Barok eh. Alam naman natin lahat, ang pinaka-pogi sa buong lungsod ng Pasig, Barok Alvarez. Tama, mga kagawa, tama, di ba? Ikon si Buboy, parang ayaw pumayag. Kon si Buboy, ba't ka pumunta dyan? Yung mga batchmate mo, iniwan mo. Mga classmate ni Kon si Buboy yan eh, tabihan mo. Magtatanghali na yata. Siguro mga 11:10 AM na po, ano? Tama po. 11:10, tama po. Alam nyo, ang layo na po ng narating natin bilang isang lungsod. Marami na po tayo napagtagumpayan, maraming bago, maraming programa na luma pero pinalawak natin. Narinig naman po natin yung kwento ng ating mga konsihal, narinig po natin yung mensahe ni Congressman Roman, ni Vice Mayor Dodot, at ayoko naman pong ulitin pa yung mga nabanggit na nila. Kaya iiksan ko na lang lamang po dahil wala naman po kaming dalang pangtanghalian natin, kaya baka magkasain pa kayo. O baka masunog po. Baka may niluluto kayo, masunog po ha. Fasting. Fasting. Diet. Grabe, ang dami pa ng tao dito sa gilid. Okay lang po kayo? Okay. Alam niyo, mula 2019, nakipaglaban tayo para magpakilala ng pagbabago sa ating lungsod. Siniguro natin na yung pagbabago na ito ay hindi magiging mababaw lamang. Kasi posible naman, pinalitan nga yung pangalan ng mayor noong 2019, pero yung estilo, yung kultura, yung kalakaran, ganun pa rin. Ayaw natin ng ganung klaseng pagbabago. Siniguro natin na magiging malalim. Siniguro natin na magiging pangmatagalan. Alam niyo po, bilang mayor ninyo, syempre marami tayong programa, marami tayong mga proyekto, mula local senior pension, nang iyon, nini-expand na ulit hanggang sa scholarship na taon-taon dumadagdag ang bilang. Sa tulong ni Vice Mayor Dodot, nagkaroon pa nga tayo ng bago, yung Pag-asa Scholarship Program. Kanina, habang naglalakad po ako dito sa Damayan, siguro mga 3 Pag-asa Scholar yung nakasalubong ko, bukod pa dun sa mga sa regular scholarship po natin. At saan ko yung bakot? Dito nga ako ng pwesto. Bukod pa po siya. Na-shoot eh. Okay lang po ako. Salamat po. Ate, importante ikaw po hindi mainitan. Okay lang po ako. Kaya, ano pa ba yung regular scholarship program natin, yung mga pinagawa, yung mga pinatayo, yung mga pinaayos po natin, yung sa social pension natin ngayon, meron na po tayo, pati sa PWD na bedridden, at marami pa pong iba. Sa solo parents natin, natulong, tayo isa sa unang gumawa niyan. Pero alam nyo, sa gitna ng lahat ng programa na nabanggit, at marami pang kulang ang oras natin para isa-isahin. Sa lahat ng programa, proyekto, sa lahat ng ginagawa ng lokal na pamahalaan. Alam nyo po kung ano yung masasabi ko na pinakamalaking tagumpay natin bilang isang lungsod. At kung ano yung sana maging legacy ako bilang mayor natin dito sa lungsod ng Pasig. Hindi po yung programa, hindi yung infrastruktura. Bagamat importante po yun, para sa akin, ang pinaka-importante sa lahat ay pag natapos ito,
sa lungsod ng Pasig, mas madali nang maging mabuti, mas madali nang maging maayos na taong gobyerno at mas mahirap nang maging korap. Yan po para sa akin ang pinakamalaking tagumpay natin. Tinataguyod natin ngayon ang mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Binuksan natin ang ating pamahalaan. Dati pag may project ang city government, aminin natin, hindi natin alam ang mga detalye. Gamitin na natin halimbawa ang City Hall natin. Nung renovate ang City Hall, yung nakaraan, 2012, 2008, at yung mga nauna pa. Alam niyo po kung magkano yun? Yung ginastos ng panahon na yun, 2012, lalo na yung mga mas nauna pa doon. Talagang wala tayong hindi natin alam. Hindi naman natin nakita yung program of work. Hindi natin alam kung nasa magkano, pwedeng mura, pwedeng mahal. Wala tayong ideya. Ngayon, kitang-kita niyo po lahat. Nakabuklat ang ating mga libro. Wala tayong tinatago. Yan yung isa sa pinakamalaking pagbabago na ginawa natin sa ating lungsod. Kitang-kita po, pwedeng magbigay ng feedback ang tao, pwedeng punahin, pwedeng magbigay ng feedback, maganda man o hindi. Yung importante, alam natin kung anong ginagawa ng gobyerno dahil ating naman po ito. Pera ito ng taong bayan. Kaya kung mapapansin po ninyo, mula 2019, nagkaroon tayo ng isang polisiya sa ating lokal na pamahalaan na ngayon, mula 2022 naman, sa tulong ni Vice Mayor Dodot at ng ating konseho, ay naging ordinansa na rin. Ito po yung tinatawag nating Anti-EPAL Ordinance of Pasig City. Alam niyo po yung Anti-EPAL Ordinance? Pag pera ng gobyerno ang ginamit po, kung nasa lupa o property ng gobyerno, o kahit event ng pamahalaan gaya ng graduation, bawal na po maglagay ng muka o pangalan ng mga politiko. Kung mapapansin po ninyo, mula nag-umpisa tayo, wala kayong nakitang project of Mayor Vico Soto. Nung una, ito, kwento ko po sa inyo, nung nagsisimula po ako, ito na yung pinapatupad natin. May mga iba akong kaibigan na nagmamagandang loob naman, nagbigay ng mga payo sa akin, o ng warning sa akin, sabi sa akin, nako, Vico, pag ginawa mo yan, hindi ka naglagay ng pangalan, hindi ka naglagay ng muka sa mga project mo, baka isipin ng mga tao, wala kang ginagawa. Pero siguro, hindi lang nila kabisado ang mga Pasigenyo. Kasi ang Pasigenyo, matalino, mapanuri, hindi madaling bulahin. Yan ang Pasigenyo. Pero aminin ko rin po sa inyo na noong 2019, nung inumpisahan natin itong polisiya na ito, na walang mukha, walang pangalan, hindi rin naman talaga ako sigurado kung ano yung magiging resulta. Hindi pa ako sigurado ng panahon kasi first time gawin sa lungsod natin eh. Hindi ako sigurado kung magiging epektibo ba ito, ma-appreciate ba yan ng tao. Baka nga magkatotoo yung sabi ng mga kaibigan ko na baka hindi malaman ng tao, isipin nila walang ginawa, baka isipin nila na iba yung nagpagawa. Hindi naman ako mahiyang aminin sa inyo yung 2019, hindi rin naman po ako sigurado. Pero fast forward tayo, 2025, nakita po natin. At kahit hindi tayo sigurado ng 2019, ginawa pa rin natin. Dahil ang importante, tumatayo tayo, tumitindig tayo, dun sa kung ano ang tingin natin ang tama. Ano man ang maging resulta sa politika, ano man ang maging resulta sa eleksyon, pakalawa na lang po yun. Ang pinaka-importante, kung tingin natin tama ang isang bagay, may nakatingin o wala, maging maganda yung resulta o hindi, tatayo tayo para sa katotohanan, tatayo tayo para sa kung ano ang tingin natin ang tama. Yan po ang ginagawa natin ngayon sa lungsod ng Pasig. Siyempre, alam niyo na po yung ginawa rin natin, paglilinis ng ating pamahalaan. Kaya ba natin sabihin na perfecto na? Hindi po. Malayo pa po sa perfecto, pero malayo na ang narating at nasa tama ang direksyon natin bilang isang lungsod. At yan ang pwede natin ipagmalaki. At gaya ng mga bagong building ngayon na walang pangalan ng mayor, pati dun sa mga pagbabagong ginagawa natin gaya ng paglilinis ng pamahalaan, hindi rin yan pwede ang kinin ng isang mayor lamang. Nagawa po natin yan dahil sa pagkakaisa ng bawat mamamayang Pasigenyo. Accomplishment ko ay accomplishment po ng bawat isa sa inyo.
Sa kasamaang palad, pag may pagbabago, kahit gaano kaganda ng pagbabago, gaano kaliit, gaano kalaki ng pagbabago, expect na rin po natin na lagi pong may kukontra o may tututol. Imposible po na 100% ay sasangayon. Pero, pansinin po natin, sino ba yung mga kumukontra? Sino ba yung mga tumututol? Sino ba yung mga kumakalaban sa magandang reforma? Sino ba yung ayaw? Pag meron tayong paglilinis ng ating procurement, sino ba yung mga tao na gusto tayong umatras pabalik dun sa mga lumang kalakaran kung saan malaki yung porsyentuhan, yung SOP o yung kickback? Eh syempre, yung mga yung kumukontra sa ginagawa natin ngayon, sila po yung mga nakikinabang noon sa lumang kalakaran. Wala naman ibang explanation pa doon. Hindi na natin kailangan maging henyo para maisip po yun. Kaya sila rin po yung mga gumagastos ng ubod ng laki pag mag-e-eleksyon. Alam na po natin yun. Alam na natin yun. Buti na lang, ang magandang balita dito sa lungsod ng Pasig ay ano man ang sabihin ng iilan lang, ang magpinakamagandang balita ay yung puwersa nila at yung bilang nila pakonti ng pakonti. Tayong naniniwala sa pagbabago, nakikiisa sa mga magandang nangyayari sa ating lungsod, parami ng parami naman ang ating bilang. Noong 2022, may maganda pong nangyari. Binabati ko rin po siyempre makasama natin sa upper box. Noong 2022, binigyan niyo po ako ng kasama hindi lang sa congressman, kundi pati sa konseho natin. Sa congressman, nakita naman natin kung paano magtrabaho ang tao nito. Basahin niyo po, pag hindi na kayo naiinitan sa likod, basahin niyo naman po yung polyetos na yung pamaypay niya. Sigurado ako magiging proud kayo na ang nagsulat ng mga batas na yan ay congressman ng Pasig City. Roman Romulo, ang ating matibay na congressman. Pero noong 2022, hindi lang po congressman naging katuwang natin, kundi pati ang City Council. Ngayon, ang City Council po, napaka-importante ng papel ng City Council, lalo na ng Vice Mayor. Siguro sa tagal ng panahon, medyo nalito na tayo kung ano ba talagang trabaho ng ibang posisyon sa gobyerno. Kasi iba-iba yung tinuturusan iba-iba yung ginagawa. Pero sa totoo, pag tinignan po natin ang batas, local government code, ano ba talaga dapat ginagawa ng Vice Mayor? Pangunahing trabaho niya ay bilang tagapangasiwa o presiding officer ng Sangguniang Panlungsod o City Council. Ang Vice Mayor po natin mula 2022 ay tumulong para tumaas ang antas ng serbisyo ng City Council. Talagang nagtatrabaho. Hindi yung kung ano lang yung sabihin ng Mayor's Office. Hindi, talagang nagtatrabaho. May sarili silang panukala. Pag kami may panukala, pinag-aaralan nila kasi baka hindi kami nakita, baka may mas maganda pa silang ideya. At ito po yung nangyayari ngayon. Pero hindi ito naging posible kung hindi dahil sa ating Vice Mayor ngayon. Vice Mayor Dodot Joel Smith. At syempre mga konsehal, napaka-importante. Sabi nga, straight po ang kailangan natin ngayong 2025. Ang parang, kumbaga sa bingo, sino po mahilig mag-bingo dito? Alam ko yung mga senior natin, mahilig daw sa bingo. Pag sa bingo, pag sinabing blackout, pwede bang may kulang na isa? Pag may kulang ng isa, mananalo ka ba? Hindi po. Pag sinabi natin vote straight, kailangan lahat kasama. Dahil ang hirap po na isipin nyo na sa isang sasakyan tayo. Yung driver, gustong dumiretso. Yung pasahero, susubukan inaagaw yung manibela, gustong lumigo. Disgrasya po ang mangyayari doon. Mahirap po yun. Kailangan magkakasama tayo. Magkasama sa giting ng Pasig, hindi naman dahil sa kaibigan Sa totoo, may mga kalaban tayo ngayon na sa totoo, mas close ako sa kanila. Sila yung mga una kong naging kaibigan.
Pero ang hirap ng kasama sa trabaho na hindi mo kaprinsipyo. Pwede tayo maging magkaibigan, walang problema. Pero pag trabaho na pinag-uusapan, malaking pondo, bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan. Buhay ng tao nakataya dito, hindi po biro ang ginagawa natin. Nung tinanggal natin yung bilyon-bilyon na kickback, hindi po natuwa ang lahat. Yung sabi ko nga, may maliit na grupo, gusto nila bumalik dun sa lumang kalakaran. Handa silang gawin ng kahit ano para dun sa bilyon-bilyon na yun, tayo nilinis natin. Kailangan yung mga kasama natin ay naniniwala din at makikiisa sa tapat at maayos na pamamahala. Kaya ang ating mga kasama, pag may nag-a-apply po si Giting ng Pasig, ang una ko pong tinatanong sa kanila, bakit mo ba gusto maging konsehal? Tinitingnan natin, ano ba yung intention nila? Ano yung pakay nila? At pag nakita natin na kapareho natin ng prinsipyo, naniniwala sa direksyon natin bilang isang lungsod, tsaka natin sila tinatanggap para maging membro ng Giting ng Pasig. Yung tatlo po nating konsehal na papunta na sa kanilang second term, proud po akong sabihin, proud po ako sa kanila na sila ay tunay na nagtrabaho, hindi lang nagpaluklok sa pwesto. Si Councilor Angelo, nauna na po siya kasi magsisimba daw sila. Napakabait talaga. Wala pa siyang 3 taon na nagtatrabaho bilang councilor natin. Pero marami na po siyang nagawa. Isa sa malaking na itulong ni Councilor Angelo ay para sa solo parents natin. Para tayo isa sa mauna na magkaroon ng allowance para sa solo parents. Angelo De Leon. Si Councilor Buboy. Siguro, narinig niyo na po ang tawag sa kanya ng marami, lalo na yung mga hindi makabitan ng kuryente noon. Mga naka-jumper. Tama po kayo. Bumbilya ng konseho. Buboy Agustin. At, siyempre, kasama rin natin ang bumatay kay Delilah. Ay, hindi ba ko yun? Ang ginawa niya bilang Committee on Appropriations Chair, binuksan ang budget ng barangay. Kasi may ibang barangay na maayos. May ibang barangay, medyo masikreto sa paggamit ng bondo. Ang ginawa ni Councilor Maro, binuksan lahat. Nakabuklat ang libro. Budget hearing, pini-Facebook Live. Nang sa gayon, pressure din yung mga barangay na kailangan gamitin sa tama yung pondo kasi anytime pwede check ng tao. Nanguna po dyan, Councilor Maro Marquez. At syempre may tatlo din tayong bagong kasama. Ito na po. Unahin ko na yung nauna na. Medyo masama ang pakiramdam na kanina, di ba, nag-iikot tayo, sobrang init. Sobrang init, buti nga ngayon, hindi masyado, pero kanina, grabe. Kaya sabi namin, magpahinga na muna, kaya hindi nyo na po narinig magsalita si Consejal Warren, Pero napanood niyo naman siguro yung video niya. Panood niyo na po yung video niya. O isipin niyo, ako si Consejal Warren, Gayahin na lang po natin para, kunyari, nandito siya. O anong pangalan ko? Naalala niyo po ako. Anong pangalan ko? Anong Warren Insinso? Ay, nako. Warren Insenso. Ano pangalan ko? Warren Tosino naman. Ay, nako. Hoy! Both straight Giting ng Pasig tayo. Sana all! Warren Inocencio out. Natin kakalimutan. Siyempre, nandito rin po ang dating chairman ng National Youth Commission. Siguro nakilala niyo siya noong 2022 o kaya ngayong 2025. Pero ang totoo, baka hindi niyo po alam, hindi pa po siya tumatakbong konsyal. Ay una taga Barangay de la Paz pa siya, pero higit po ron, bilang chair ng NYC noon, marami siyang natulungan na Pasigueño, lalo na yung mga kabataang Pasigueño. Marami siyang programa para sa youth empowerment. Kaya bago man siyang tumakbo noong 2022, marami na rin siyang naitulong sa lungsod ng Pasig. At nakita natin maayos magtrabaho. Ryan Enriquez. Okay na po. Ha? Bakit? Kaparo, okay na. Ayos na tayo. Bakit?
Ay, teka. Nakalimutan ko ang pinaka-cute natin kasama. Nakilala niyo sa Barangay May Bunga bilang inyong kagawad. May mga programa siya gaya ng laban sa malnutrisyon, yung Prego Bag na tingnan natin Ayoko kasi mangako kasi sawa na tayo sa pangako ng politiko, di ba? Pero baka magawa rin natin, gayahin natin ang ating cute na konsehal. Wala na pong iba, kundi si Councilor Boy Raymond. Mga kasama, marami na po tayong nagawa. Kulang ang oras para isa-isahin. Pero sigurado po ako, kasama ang mga taong ito, mas marami pa tayong magagawa sa susunod na 3 taon. Yung iba gusto man lumiko, tayo sa lungsod ng Pasig, ang nakararami sa atin ay nagsasabi na kailangan dire-diretso po tayo. Hindi tayo U-turn. Padiretso, pasulong, paabante sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat kay Bunga. God bless sa ating lahat. Luigi Boto.